Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang napangiti naman ang kamukha ni Yeonjuka. At muling ipinaalala sa ating bida ang sinabi ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout na kung hindi dahil sa kanya ay nagawa na siyang mapaslang ng Heaven Earth Supreme, at nagawa nitong mailigtas ang kanilang hideout, at sinundan pa ito ng iba niyang mga kasamahan, at habang nakikita niya ang mga ito na masayang nagpapasalamat, ay napapatanong naman siya sa kanyang isip na kung ano naman ang nangyayaring ito sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, ay habang nakayuko ang ating bida dahil sa napasa ilalim ito sa teknik na ginawa ng Hundred-Headed Demon Kings, ay masaya naman itong napapasabi na mukhang maganda ang panaginip ng ating bida, kaya naman ay kung kakainin ito ang kanyang kaluluwa sa ganitong kalagayan, ay wala nang kahit na sino ang magiging sagabal sa kanilang Dark Spectral Sect. Subalit sabi nito na para sa kanyang edad ay napapahanga siya sa taglay nitong kakayahan, ngunit ang lahat ay dito na magtatapos, kaya naman ay masaya itong nagpaalam kay Yeonjuka. Samantala sa lugar ng kagubatan, ay nagmamadaling tumatakbo ang ilang mga miyembro ng Bandit Union. Sa isip naman ng babae ay may hindi siya kanais-nais na nararamdaman sa paligid, dahil sa ito lamang ang lugar ng labanan na napakatahimik, at umaasa siya na walang kahit na anong nangyari sa magkapatid na naggang, at maghintay lamang ang mga ito dahil sa parating na sila. Nang sinabihan naman nito ang kasama niya na malapit na sila sa lugar ng labanan, kaya naman ay napasabi ang kasama nito na kung ganun ay magiging handa na sila, dahil anumang oras ay maaaring mag-umpisa ang kanilang pakikipaglaban, kaya naman ay ang lahat ay mag-iingat. Nang bigla naman silang napahinto, dahil sa nadatnan nila na wala ng buhay ang lahat ng mga miyembro ng Dark Spectral Sect na kinakaharap ng dalawang magkapatid na nanggang. Matapos ay napatanong naman ang isa na kung ano naman kaya ang nangyari sa mga bangkay na ito, na napasabi naman ang kasama niya na sa tingin niya ay ang dalawang magkapatid ang nakagawang makatalo sa lahat ng mga ito. Matapos ay sinabi nito na nagpatuloy pa sa di kalayuan ang bakas ng kanilang mga naging labanan, kaya naman ay kailangan nilang magtungo sa lugar na iyon. Dahil dito ay mabilis naman na kumilos ang tatlo, at maya-maya pa ay nakaramdam naman ng presensya ng kung sino ang isa na nasa di kalayuan lamang, ngunit nang makarating ang mga ito, ay natigilan naman sila, dahil sa nakita nilang nakaluhod lamang ang isang anak ng nanggang sa harap ng mga napaslang na puwersa ng mga Dark Spectral Sect. Kaya naman ay agad na nilapitan ito ng babae at napasabi na buti na lamang at hindi siya napahamak sa mga ito, ngunit natigilan naman siya dahil sa mga nakita niyang pinsala sa katawan nito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na tutulungan siya nito sa kanyang sirkulasyon at sa kanyang paghinga. Nang napansin naman nito na wala dito ang kapatid niya kaya naman ay agad siyang napalingon sa paligid upang hanapin, ngunit natigilan naman siya, dahil sa nakita niyang nakatulala lamang ito habang tumutulo ang kanyang mga luha, kaya naman ay agad siyang napatanong dito na kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng Shattering Heavens Demon Lord, ay habang nahihirapan ito ay masaya naman siyang tinatawanan ng Hundred-Headed Demon na kanyang katapat at napapasabi na hindi na din masama ang pinapakita nitong kakayahan sa pakikipaglaban sa kanya. Dagdag pa nito na nagagawa pa din nito ang makakilos ng ganito, at mukhang tunay nga na nasa Chaos Sect ang 5 malalakas na master sa Myrm, kaya naman ay tinanong niya ang Shattering Heaven Demon Lord na kung siya ba ang pinakamalakas sa loob ng Chaos Sect. Subalit sabi nito na kahit ganun pa man, ay anong silbi naman ang bagay na iyon para sa kanya, matapos ay binigyan niya ito ng malakas na pag-atake, at sinabi na para sa kanya ay isa lamang siyang tumpok ng sariwang dugo at laman. Matapos naman na masalag ito ng Shattering Heaven Demon Lord, ay naiinis itong napapasabi sa kanyang sarili na dahil sa lason sa kanyang katawan ay ang kanyang mga pandama ay wala na sa ayos, kaya naman ay kailangan na muna niyang makalayo sa isang ito, at pagbigyan ng pansin ang pag-aalis ng lason sa kanyang katawan ng ilang sandali pa. Nang bigla naman na nagtungo sa kanyang likudan ang Hundred-Headed Demon na kanyang katapat, at sinabi nito sa kanya na nagagawa niyang mabasa ang kanyang mga iniisip, ngunit dahil sa bagal ng pagkilos ng kanyang katawan ay wala itong magagawa na kahit ano sa mga ito, at ang magandang palabas ay dito na niya tatapusin, kaya naman ay agad na itong nagpaalam sa kanya.
Habang papalapit naman ang sandata nito sa kanya ay napapatanong naman ang Shuddering Heavens Demon Lord na kung sa ganitong sitwasyon lamang ba siya mamamatay. Ngunit bago pa mandam-apo ito sa kanya, ay agad naman na napahinto ang Hundred-Headed Demon King dahil sa paparating na pag-atake sa kanilang kinaroroonan, ngunit huli na para sa kanya ang maiwasan pa ito at matagumpay niyang nasalo ang atake mula sa di kalayuan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay agad naman itong napaatras at napatanong na kung sino ang naglakas ng loob na gawin iyon sa kanya, ngunit mabilis naman siyang nasundan nito, kaya naman ay agad siyang umatras palayo sa kung sino na umaatake sa kanya. Sabi nito na kapag siya ay bumalik sa kanilang Dark Spectral Sect, ay sa tingin niya ay kailangan niyang disiplinahin ang kanyang mga tagasunod, dahil mukhang nagawa pa din pala nito ang makaligtas, siya na ang Sword King na sinanggang bayok. Nang sinabihan naman siya ng Shuddering Heaven Demon Lord na ang akala niya ay nakikipaglaro na ito sa ilalim ng impyerno, at mukhang may kung ano pa siyang dapat na gawin upang mamatay lamang ng ganun-ganun na lamang. Masaya naman siyang sinagot nito at sinabi na malapit na sana siya sa pintuan ng impyerno, ngunit sinabihan siya ng bantay doon na tapusin na muna nito ang hindi natapos na labanan nilang dalawa, kaya naman ay ipinabalik siya sa mundo, na sinabihan naman siya nito na hanggang ngayon ay puro walang kwenta pa din ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang napasabi naman siya na kung ano naman kaya ang isang iyon, dahil sa hindi na ito pa ang Mount Wu Goddess na kanyang nakalaban noon, sinagot naman siya ng Shuddering Heaven Demon Lord na ang babaeng iyon ay siya pa din, ngunit alam ba nito ang patungkol sa mga Ten-Headed Demon Soldier? Sinang-ayunan naman ito ng Sword King at sinabi na habang patungo siya sa lugar na ito ay nagawa niyang makasalubong ang mga ito ng personal, at nang mapaslang niya ang mga ito ay nagpalit anyo ang mga ito sa isang mabangis na halimaw. Dahil doon ay sinabi ng Shuddering Heaven Demon Lord na kung ganun ay mas madali para sa kanya ang ipaliwanag ito, dahil ang Ten-Headed Demon Soldier at ang Hundred-Headed Demon King ng Dark Spectral Sect, ay sa pamamagitan ng kakaibang kapangyarihan ng kanilang sect, ay nagagawa nilang maging malakas at nagagawang malagpasan ang kanilang orihinal na martial arts. Sabi pa nito na ang Ten-Headed Demon Soldier ay nagagawang mabuhay muli matapos na mapaslang at nagiging isang halimaw na walang utak, ngunit sa kaso ng mga Hundred-Headed Demonic Kings, ay ang mga ito ay ibang-iba patungkol sa kamatayan, dahil nagagawa nilang mapanatili ang kanilang buhay magpakailanman, at nagtataglay din ang mga ito ng kakaibang lakas na hindi nila magagawang maihalin tulad, at mukhang nagawa na ng mga ito ang malagpasan ng sangkatauhan. Nang napasabi naman si Li Mihua na kung ang sinabi ba nito ay ang magawang malagpasan ang buong sangkatauhan, ay sa tingin niya ay maganda ito sa pandinig, subalit sabi nito na ang kanyang kapangyarihan ay nalalapit na sa isang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, at para sa mga mortal na tao na mayroon lamang isang buhay, ay anong lakas ng loob ng mga ito na kalabanan siya na isa ng Diyos. Nang napasabi naman ang Shuddering Heavens Demon Lord na sa kanyang karanasan ay ang mga taong mas madami pa ang sinasabi ay ang mga tao na agad din na namamatay, na sinang-ayunan din ni Nanggang Bayok. Nang bigla naman niyang tinanong ito na kahit totoo pa man ang sinasabi ng isang iyon ay hindi ba mukhang kinakalawang na silang dalawa, na hindi naman niya sinang-ayunan dahil kahit ilang libong salita man ang sabihin nito, ay ang resulta sa labanan ang magiging tunay na batas. Nang bigla naman na nagtaka si Li Mihua at napatanong na kung ano naman iyon, dahil sa isang paghampas lamang ay nagawa na nitong matanggal ang kanyang poisonous aura na nakapalibot sa buong paligid, nang bigla naman siyang natigilan ng sumugod ito sa kanyang harapan at sinabihan siya na mas magiging madali na ang kanyang pakikipaglaban, na sinang-ayunan din ng isa habang nagtungo ito sa likudan ni Li Mihua. Kaya naman matapos ng ilang sandali ay magkasabay nilang inatake ito. Matapos ay sinabi ng Sword King na mayroon itong malaking kabayaran na kanyang dapat na singilin, at ganun din ang Shuddering Heavens Demon Lord dahil sa panghihimasok nito sa kanyang bandit union, ngunit bigla naman na sinalag ng babae ang kanilang mga pag-atake. Sa isip nito ay naiinis siya na napapasabi sa kanyang isip na sa pagsama ng Sword King sa kanilang labanan ay sa tingin niya na medyo mahihirapan siya sa dalawang ito, ngunit sabi niya na mas maganda ang nangyayaring ito.
Matapos ay sa isang pag-atake lamang ay nagawa nitong mawasak ang sandata ng Shattering Heavens Demon Lord, at tinanong ito na kung sa tingin ba nila na ang mga ganitong klase ng kanilang pag-atake ay magagawa siyang matalo, kung ganon ay nagkakamali sila. Sabi pa nito na ang kagaya niya na walang silbi ay wala man lamang na kahit na anong banta sa kanya, kaya naman ay maaari na itong umalis sa kanyang harapan. Ngunit nang atakihin niya ito ay mabilis naman na nadepensahan ito ng Sword King, at sinabihan ito na huwag niyang ibababa ang kanyang depensa. Nang sinabihan naman siya ni Li Mihua na hindi dapat siya ang taong may kung anong ibinibigay na simpatsya sa isang pinuno ng Chaos Sect, bukod doon ay hindi dapat ito pumapaslang ng walang awa kahit na ano pang rason nito, at mukhang ang lahat ay may iba't ibang sariling pakahulugan sa salitang hustisya. Nang sinabihan naman siya ng Sword King na mukhang nakakalimutan na nito nung sinugod niya ang kanilang Nangang clan kasama ng Moonlight Sage. Dahil mula ng araw na iyon ay ang tangi lamang niyang hinahantay ay ang araw upang makapaghigantay sa kanya, at isinusumpa niya ito sa kanya na tatapusin niya ang hindi magandang kapalaran na kanyang naranasan. Nang napatanong naman si Li Mihua na kung anong paghihiganti ba ang sinasabi nito, at anong lakas ng loob nito na sabihin ang salitang iyon sa kanyang harapan, dahil simula ng araw na din na iyon ay walang kahit na isang araw ang lumipas na hindi niya nakalimutan ang ginawa nitong paghihiganti laban sa kanya. Nang napasabi naman ang Shattering Heavens Demon Lord sa kanyang nakikita na mukhang hindi talaga madali ang kaharipan ang isang ito, kaya naman ay tinanong nito ang Sword King na kung maipapahiram ba nito ang espada na nasa kanyang likudan dahil sa tingin niya ay magagawang makatulong nito sa kanya. Naagad naman na sinabi nito na ayon na din ang kanyang plano, at mas bagay ito para sa kanya, kaya naman nang makuha niya ito ay napasabi naman siya na ang itsura nito ay maganda, ngunit ang patungkol sa kanyang sinabi ay malalaman lamang niya kung bagay nga ba ito sa kanya kapag nagawa na niya itong magamit. Nang bigla naman siyang nagtaka dahil sa kakaibang aura na lumabas sa espada, na sinagot naman siya ng Sword King na ang espadang hawak niya ay ang pinapagpapasa-pasahan pa ng mga Shaolin ng ilang mga henerasyon, at ang hawak niya ay ang Three Dharma Swords of Bodhidharma. Sabi pa nito na matapos ng kanyang pakikipaglaban sa mga Dark Spectral Sect, ay isang araw habang siya ay nagtatago sa isang kabundukan sa Wudang habang siya ay mag-isang nagkukultivate, ay hindi niya alam kung nagkataon lamang o itinadhana, ay mayroong 3 immortal ang nagtungo sa kanya. Sabi ng mga ito na noong nakaraang digmaan sa mga Dark Spectral Sect, ay nagawa siyang purihin ng lahat bilang isang bayani kasama ng Moonslashing Swordsman na si Yon Muryong, at nalaman nila na siya ang nag-iisang makakagawang makapagligtas sa martial world sa kinahaharap nito na krisis. Sabi ng mga ito sa kanya na kung ang mga immortal ay direktang nakikipag-ugnayan sa martial world, ay masisira ang balanse ng mundo, kaya naman ay ibinigay ng mga ito ang 4 Swords of Bodhidharma na nagtataglay ng mga immortal arts, at ang 2 sa mga ito ay ang Three Dharma Sword at ang Sword of Pure Wind and Bright Moon na kasalukuyan nilang hawak-hawak. Kaya naman kahit ano pa man ay hindi niya alam kung makakagawa ba ng mga malubhang pinsala ang mga ito sa mga Dark Spectral Sect, ngunit ang nakakatiyak lamang siya ay ang kung sino na magawang magamit ng tama ang espadang ito, ay ang kanilang martial arts na hindi pa lubusang epektibo sa kanila, ay gamit ang mga sandatang ito ay magagawa na magkaroon ng epektibong resulta sa mga kagayang halimaw ng Dark Spectral Sect. Nang masaya naman na napasabi ang Shattering Heavens Demon Lord na base sa kanyang mga nasabi, ay kung ganun nga ay bakit hindi niya subukan ang maging mabangis nang walang kahit na sino ang pipigil sa lugar na ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.